May hapon mga paps na as you can see, meron tayong mga package dito na dumating yung in-order natin for the upgrade sa ADB 160 natin. So this afternoon, kaninang umaga dumating to, this afternoon, i-unbox natin yung mga ano yung binili natin para sa upgrade ng ADB ko. Pero previously, mayroon ako mga na-upgrade na sticker niya yung sa Hayadesu. Ayan, yun yung mga upgrades niya na hindi ko pa na salid dito sa vlog that time. Okay. Ito naman yung sa front, yung binili ko na sticker at saka yan sa Hayadesu din na sticker at saka yung front fender niya na sticker din. So magkabilaan yan, side to side, meron siyang mga stickers. So upgrade natin. So ito kasali itong labs na bili rin natin yan. At saka yung mga mounts, mga cellphone holder na side mirror. At saka yung bottle water natin na holder. At saka yung para sa Insta360 natin. Ito yun. So, tara, samahan niyo ako this afternoon para sa unboxing ng binili natin. So, ito na yun mga paps, isa-isay natin yung ating binili. Ito naman yung CNC na pang sa kanyang brake fluid, no? Sa brake master niya. Ito yun. Ayan. So, makikita nyo. Try natin buksan. Ito yung itsura niya mga paps. Yan, sa ADB yan. Ito naman yung fender. Iwas putik o iwas talsik. So, tingnan ko muna kung saan yung bunting. Okay. Ito. So, try natin i-buksan kung nakalagay dito ha. Yan din itong mga screw. Tingnan natin kung ano itsura nito. Pasensya na kayo sa aso at saka sa may mga construction kasi may ongoing construction kasi dito sa bahay. May pinapagawa yung bahay. Okay. So ito pa yung mga accessories na ikakabit natin sa motor para sa gagamitin natin mga tour vlog o kaya yung mga travel vlogs natin. At saka yung mga iba pang reviews tungkol dun sa sticker. Hindi ko pa nabanggit yung sa sticker. Okay. Sorry nga pala sa na-mention ko kanina tungkol sa fender. Hindi ito yung sa front fender. Ito pala yung tire hugger sa likuran, no? Para iwas putik. So ayan, yun yung isa sa ikakabit natin. Yung front fender ko na nakabitan ko na ng extension. Ang brand naman nun is SEC. Ito naman ang loob nito ay yung sa muffler niya na mga carbon. Titingnan natin kung anong nasa laman. Yan, back pa rin natin. Okay. Ito, nabuksan na natin ha. So titingnan natin yung sa loob. Kasi ano yan, mix to lahat. Apat na piraso ito. Ba't ibang pasali na dito yung radiator cover at saka yung sa beak niya, front beak extension. Hindi niyo nakita, sorry ha. Pasensya na. Tatanggalin ko muna. Okay. So ito na mga paps, yung nasa loob naman. Ito yung carbon na front beak. Tapos yung sa muffler naman, ito, carbon din. Carbon Lodi. Tapos ito naman yung sa exhaust niya, yung sa tapos at saka yung pang-apat, ito yung radiator cover. Ito. So ito yung ipapalit natin sa mga stocks natin. Tingnan natin yung mga stocks. So ito yung mga stocks niya. Ayan.
Tsaka ito, tapos ang gagawin natin, papalitan natin yung tatlo na yan. Kasama na yung nasa front. Itong beak naman, dito natin yan ikakabit. So, dyan. Para magkaroon siya ng kunting accent, no? Sa pagka-ADB. At saka pag makaluwag-luwag na naman, ito, lalagyan din natin to ng carbon din. Carbon. Para mag-match sila. Okay. Ito naman, tatanggalin natin to unti-unti gamit yung Allen wrench natin. Medyo matigas pa kasi bago pa. Ngayon lang to nabuksan. Ngayon na to papalitan. Okay. Ito, tatlong tornilyo to. Aalisin natin yan. Aalisin natin yung tatlo upang palitan natin to para magiging carbon finish yung ating muffler tip. Ito naman guys, kukunin natin yung dito na gasket. Kailangan yan para hindi magasgas yung pintura sa ating plastic. So, tinatanggal natin yan dito, ikakabit natin yan dito. So, ito na yung bago, brand new. Pero ano yan, plastic lang yan, plastic lang din yan. So, ito na, nakabit na natin yung gasket niya galing dito sa old natin. Tapos, ayan, kabilaan yun. Kakabit natin yan. So, ganun lang. Ganyan lang. Tapos, balik tornilyo. Tatlong tornilyo pa rin. Allen siya. Okay, kakabit natin isa-isa ha. Hindi ko lang alam kung anong size ng wrench na to. Madali lang. Plug and play lang kasi yung pan. Madali lang siyang tanggalin. Madali lang ikabit natin. Ganun lang kadali. Parang ikabit lang. Next natin tatanggalin naman, ito yung isang heat guard dito sa muffler natin. So, ganito pa rin. Medyo mas maano pa dahil ngayon lang ito nabuksan eh. Okay. Ito tatanggalin natin. Try natin tanggalin to. So, ito tatanggalin natin to dito tinanggal natin to dito para magkaroon ng rubber dito sa panibago kasi kakabit natin to para may dagdag protection. Okay? So, ito yung rubber Tapos, ikakabit natin dito para maayos yung pagkakuan niya. Meron siyang hindi siya dumaday magasgas. Okay. Punasan muna natin to yung mga dito, dumi. Well, may oras pa na tanggalin yung mga dumi. Tapos, balik natin. Kabit natin to dito. So, may siya dito. Ito, at saka dito. Kailangan niya nakasink in yan dyan. Para ma-fit siya. Tapos, sabay pahila pa loob. Ganito. Okay. So, kailangan yan para ma-fit siya dito. Hindi ko lang ba't may design to ganito. Sabi 160. Try natin Baka hindi to so 160. Lago tayo boy. Ayan. Fit na siya. Tapos try natin i-lock. Okay. Ang susunod natin sanang buksan itong radiator cover natin. Pero ang problema, hindi nagkakasya itong gamit ko dito na nasa 8 yata to. Ito mabubuksan. Pero ito hindi niya naabot.
Ang problema, aalis pa ako ng ano nito. Hindi ko rin naman malagyan ng, try natin. Pero, wala, hindi pa rin ito kasi. Kahit maglagay tayo ng extension dito. Dito abot. Hindi pa rin. Nako, ano to magbubuksan? Ito naman, wala. Pang ano lang to. So, pagpaliban muna natin to. So guys, mga paps, since hindi natin to kayang buksan kasi wala tayong mga gamit dito, pambukas sa 8mm at saka yung dito na part, mamaya bibili tayo sa DIY na lang ng pambukas nito. Ito na lang unahin natin yung tire hugger instead na yung sa radiator cover. So pagpaliban muna natin yan, dito muna tayo mag-focus sa tire hugger. So ito, bali tatanggalin natin to dito, at saka dito, tapos may sa loob up dalawa, bali apat yan. So magtatanggal tayo ng apat na tornilyo dito. Okay? Para makabit natin yung tire hugger natin na mas malaki dito para iwas talsik, putik. Okay? So eto, tanggal muna tayo. So, natanggal na natin. Tanggalin na natin to. So, kanyang kinalalagyan. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano to. Apat lang naman to eh. Tapos dito natin iyan yan. Para hihilain mo muna dito. So, may bandang parting dito. Medyo masikip nga lang kasi bago pa. Ito lang naman yung dito. Tanggal muna. Yan. Right. Ito na. Natanggal na natin. Ba't parang may lock? Okay na. Tanggal na. Parang may lock. Hindi ko parang may lock. Mayroon pa lang siya parang ayan. Natanggal na. So, eto na. May putik Daming putik. Hindi na nalinis yan. Alright. Kakabit natin yung tire hugger natin. Kukunin ko muna yung nabili natin tire hugger. Okay. So, eto yung bagong tire hugger na may kasamang sticker ng Honda pero natanggal yata, parang na-misplace. Dito yata yan eh. Oo, parang nahiwalay. Yan. Lalagay natin, kakabit natin yan. So, ito na yung bago. We'll see kung magpipit ba, tsaka kung gaano ba siya kahaba, no? Fit muna natin. Tsaka natin i-ano. Okay. Dahan-dahan. Nako. Okay yata. Try natin yan. Kasi ito yan. Magpipit sana. Parang laki yata na ano. Tingnan muna natin yung guys. Medyo malaki yata yung kailangan pa sa natin i-ano ito yung parang screw dito sa may unahan. Dapat mag-fit yan eh. Nahihirapan tayo dito Mukhang mapapasubo yata tayo sa
Okay. Eto, mapapasubok talaga tayo dito. Mapapasubok. Ganun na yun. Tapos, eto. Ano natin dito? Kailangan yung makita dito. Mauuna yata to. Ayan. Ayan na. Medyo nahihirapan tayo dito. Itong bandang ito. Dito. Tapos ano pa natin ito dito. Puplit mga natin yan. Yan. Puplit na. Oh, goods. Ayos. So, goods na tayo dito. Tapos, ito, secure muna natin yung kabila. Etong dito, lalak muna natin. Para hindi na siya magsasag. Okay. Tapos, dito naman, yung sa kabila. Baliktad yata. Ito yung sa kabila. Dito yan. Yan. Yan yun yung fit niya. Ito yung fit naman niya dito sa kabila. Hopefully, ito mas mataas to kaysa yung stock. Pero may mas mataas pa nito na tire hugger. Pero mas mahal kasi ito, mas mura lang. Kaya binili natin kasi hindi naman siya gano'ng kamahal. Hangad lang natin magkaroon tayo ng ano. At least na protection sa pamputik-putik lang sa araw-araw. Ito. Dito yan. Diyan yung sa kabila. Ito yung sa kabila. So, goods na tayo rito. Tapos, ayan. Maglalak na tayo sa bawat kanto. 8. Ito pala is 10. Pero yung sa sa radiator cover, 8mm yan. So, wala tayong kwan. Tsaka dito, yung open, gagamitin natin yung open dito para maano siya. Open o kaya yung close. Kasi masikip eh. Hindi kaya yung sa wrench natin na kwan. Yung wrench na ginagamit natin. Slack lang. Higpitan. Pero huwag masyado. Baka mag-crack. So, goods na tayo. Then, ilalak na natin yung sa taas. Okay? Ilalak na natin. So, ayan. Nakabit na natin yung tire hugger natin sa likod. Ayan. Yan yung itsura niya. Oo. Medyo mas siya ng konti kaysa doon sa old namin sa stock natin. Mahaba-haba siya ng konti. Konti nga lang. Pero at least na yan. Pang at least iwas putik na yan. So, at least masecure tayo dyan, no? Para hindi tayo washing sa motor natin. Kada may ulan o magbiyahe tayo na maputik yung daan. So, next natin ikakabit itong front dick ng ating motor. Dito lang natin ilalagay, plug and play lang to. Yan. Pag-fit na yan, lagyan muna natin ng screw. Tsaka sama na yung nut niya. Tapos lagyan natin ng washer para yun, yung magkakaroon ng grip doon sa taas. Okay? So, lagyan natin muna ng washer bago yung
Medyo mahirap lang to ng konti dahil masikip kasi. Pero try pa rin natin. Ayan. Nahulog tuloy yung, nako, naipit pa yung washer. Naipit si washer, hindi ko matanggal. Nagpit yata dito sa may kanto. Kukunin ko muna. Napasubo yata ko kay washer ah. Sige. Sige washer. Oo, diyan ka na lang. Bahanap lang ako ng iba. Tingnan ko muna kung may magpipit. Sige. Try natin yung ibang washer na lang. Kahit na old. Pwede na yung old. Old na lang. Sige. Ayan. Problema tayo sa washer dito. Nako. Nag-lock na naman yung nahulog na naman yung washer. Pastilan. Iba pala dito. Ang lalim pala ng guys. Ang lalim. Nako. Wala tayong magnet nito. Nahulog na. Ayun, nahulog. Pero yung isa, iwan ko lang kung nahulog na yung isa. Medyo na ano tayo dito. Napasubo tayo dito. Oh, yung isa, hindi pa. Try natin. Ay, alog. Ayan. Try kaya natin balik pa rin. Lalagay tayo ng pabaliktad. Try kaya natin itong mali. Ewan ko lang kung magkasya. Hindi. Kailangan talaga ng machine. Nagpipit ba? Try natin magpipit. Pag hindi nagpit, ay wala. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Ang iring, ang iro nag-away. Bakog na iyang gilabay. Natin to. Ito sa kabila. Ayan. Ang problema naman natin dito ay yung pag-lock. Kasi pag ganito, no, hindi pwede. No. So, nahihirapan tayo dito. May lamok pa. No? Nagagat tayo ng mga lamok. Mga lamok, may lamok sa ilalim ng tulay. Nahulog na naman yung washer. Tanga lang natin. Ay, hindi yata nagpit. Hanap ko pa rin yung sana yun, nahulog. Pakikuha, abe. Try ko. Ito, isang washer. Kailangan lagyan natin ng washer para sa nut na siya sa nut doon. Sa loob. Hindi ko makita. Si washer. Try ko. Mas maliit. Tingnan natin yung mas maliit. Konti na lang. Tapos, after this, punta ako ng mall. Kukunin ko yung 360 ko doon na pinapawaranty ko dahil yung Insta natin nasira. Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan ng pagkasira, pero basta nasira siya. 2 months after use,
bumigay yung unit natin. Kaya pupunta ko sa mall, kukunin ko yung pinapa-warranty ko. Okay? So ito na fit na. Try natin i-lock para hindi naman siya mag-alog-alog. Okay. Ayan. Hindi siya mag-alog-alog. Alog-alog. Dito naman sa kabila. So ito yung last na kinabit natin. Ito yung last na bibili muna tayo ng bagong yung pang doon sa yung 8mm na open wrench para matanggal natin yung sa radiator cover. So yun lang, i-update ko lang kayo pagkatapos na itong lahat na to. Okay? So ayan na guys, mga paps, nakabit ko na yung front beak na carbon fiber finish at saka yung sa likod natin, sama na yung sa muffler tip natin, ayan, at saka yung sa muffler guard nya, ayan. So tapos yung tire hugger natin, ayan. So hopefully hindi na yan magtatalsik pa ng maraming putik, at least dito natatap na. Di bali na dito magkaputik, wag lang dun sa loob. Tapos yung sa loob, natin yan. Lilinisan natin yan ulit. Okay. Tapos maulan. Maulan kasi ngayon. At saka magkakaroon ako ng trip ngayon. No, hindi naman trip. Pupunta ako sa mall. Ngayon yung sinabi ko, kukunin ko yung Insta360 ko na pinawarranty ko. Tapos maambon yung panahon. Baka baka matry na tong hugger na to. So update ko lang kayo ha pagka natapos ko na lahat. Okay? Maraming salamat sa panonood. Good afternoon mga paps. Meron pala tayong isang muntik nang makalimutan na ikabit itong CNC na pang sa oil cover natin. I mean sa brake fluid natin. Tapos ito yung papalit natin. Muntik ko na makalimutan. Tapos eto na. So itong binili natin. I-replace natin to. Tara, samahan niyo ako ha. Tatanggalin muna natin tong screw dito sa magkabilaan to. Tapos tatanggalin natin yung cap. Try natin i-replace tong palit natin. Kailangan yung pangalan ng ADB nakaharap para nasa harap pa rin yung ayan. Klarong-klaro yung kulay. Tapos lahat palit tayo, no? Yung tornilyo niya. Itong alin na tornilyo. Yung yung free niya, yung ipapalit natin. Ayan. Tapos kuha tayo ng alin dito. Mayroon tayong tingnan natin kung mag-fit ba. Pag hindi nag-fit, palitan. Ito, masyado malaki. Mayroon tayong dito. Ito. Okay. So, goods tayo rito. Try natin i-replace. Tapos kung lang.
So, kailangan na natin magdagdag dito ng brake fluid ah. So, ganyan natin. Yan. So, parang, hindi ah. Parang mali yung parang hindi naging fit. So, pagka ganyan, trial and error lang. Okay. Medyo, ano tong screw. Ba, ayaw mo mag-fit. Huh? Nangyari. Nangyari, tol. Ayaw ah. Okay. Center mo lang. Pag ayaw. Kulang lang siguro sana. Ayaw pa rin. Naku. Try natin palit dito. Ayaw mo. Problema yata dito sa ano. Medyo hindi siya ano. Parang sobrang tight siya dito na portion. Pinapalitan natin yung kasi ayun sa kabila. Okay naman sa left side. Siguro pag nagpalit tayo nito ng refill tayo, huwag na lang natin iyan sa kabilang side. So, kailangan ma-remember na sa right side at saka left side niya. Balik natin to. Tinanggal natin. Tapos, dito na yan. Ito naman isa. Gamit natin yung screw. Phillips screw. Hindi matatanggal to pagka ibang hindi naman pwede sa alin. Screw lang. Phillips screw lang to. Tapos ito. Same pa rin, no? Ganyan lang. Dali lang yung tanggalin. Okay. Medyo may dumi. Di bale. Kunin muna natin yung replacement para hindi siya open. Kasi pag open yan, baka mahulugan pa ng mahulugan siya ng madumi. Ayan, fit na. So, dahil fit na siya, kunin natin yung screw naman niya. Lalagay muna natin yung para hindi mawala yung natira. Yung old. Ito. So, lalak na natin to. Harap ako sa inyo. Try natin dito. Alright. So, ayan. Fit na. Hopefully, tuloy-tuloy. Hindi siya maglalak. Gaya ng sa kabila kanina, naglalak siya. Tagal na. Tagal ipasok. Ito, goods naman. Sorry. No problem tayo dito sa kabila. Nilak na natin yan. So, ayan na. Mayroon na tayong bagong cover ng ating brake fluid. So, yung sa brake master natin. Yes. Tsaka shoutout naman dito sa bagong gloves. Pang rides pa rin. Para safe tayo dyan mga paps. Right? So, tapos na. So, pwede na natin yung ayan. So, ayan na yung itsura, paps. Oh. Ayan. Ayan. So, meron tayong hook dito. Pang sabitan ng mga kung anong bibili natin. Tapos, tubig para sa biyahe.
Ayan, importante yan kasi wala tayong lagayan ng tubig. Hindi yan gaya sa ibang mga maxi scoot at saka adventure bike na mayroon silang lagayan ng tubig dito sa pocket nila. Dito, mayroon siyang sa side pocket pero ano lang, cellphone lang kasya dyan at saka yung one, pwede sa gloves pero mahirap sa pagka bultuhan. Hindi pwedeng kasya yung tubig. Dito wala namang lagayan ng tubig. Kaya naglagay na lang tayo nito. Ito, mura lang to. Carbon fiber yung finish. So, gawin natin to soon. Tsaka ito, palitan natin to, no? Soon, pag may pera na. Palitan natin ng carbon fiber na side mirror. Marami yan dyan, no? Dyan sa TikTok. Okay? So, maraming salamat sa panonood. Magandang hapon.